Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong abang lingkod, Kuya Perez. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Aida. Bueno, basahin na natin ang liham ni Aida. Dear Kuya Perez, matagal na rin po akong nakikinig sa inyong malawakang programa sa radyo. Tuwing hapon, Kuya, lagi po akong nakikinig sa inyo dahil may mga napupulot din akong araw sa buhay. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Aida, 30 taong gulang at meron na pong akong asawa at isang anak. Kaya po ako lumiham sa inyo, Kuya, dahil gusto ko rin pong humingi ng payo dahil sa aking problema. At para malinaw sa inyo, Kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Perez. Talaga bang hindi ka natitigil dyan sa pagsasabong mo? Ha, Nato? Aida naman, alam mo naman na ito lang yung libangan ko sa buhay . Ano? Aba, Nato, mas inuuno pa ang manok na yan at pagsasabong mo kesa pamilya mo. Bakit? Diba, nananalo naman ako. Nananalo ka nga, pero pinapatalo mo naman. Aida naman. Diyan yata napupuntang sahod mo sa pagsasabong mo na yan. Kaya mo na, babawasan ko ang pagsasabong ko. Alam mo, kapag ako'y nainis, gagawin kong tinula ang mga manok mo. Huwag naman. Mahal ang mga pagkain dyan . Lalo na yung vitamins ng mga manok na yan, ang mahal. Kaya nga, bawas-bawas mo yung pagsasabong mo na yan. Malapit na akong mapuno. Sinasabi ko sa'yo. Hindi ka naman pinipirwisyo ng mga yan . Anong hindi napipirwisyo na sinasabi mo? Tuwing umaga, nabibingi ako sa katitilaok ng mga yan. Kaya mo yan. Umaga kang nagigising. Para ka kasing magtika kung matulog . Maganda yan. Ganun ha? Aray, Yan ka talaga magaling ay, sa pang-aasal mo sa akin, ha? Sige. Aray ko. Yan ang bagay sa'yo. Masakit yan. Tama na. Tong, bakit? hindi ka ba papasok ngayon? Papasok ako. Maaga pa naman . Akala ko hindi ka papasok. Pwede ba naman yun? Araw ng sahod ngayon, Sabado. Oo nga no, Sabado pala ngayon. Ay, nakalimutan ko ang araw. Nako, ulyanin ka na talaga. Sabi mong ulyanin ako. Hindi pa ako ulyanin, tarantado ka. Ang sakit ng kurot mo Aray ko, nagbibiro lang naman ako Hoy, baka sumama ka naman sa manugang mong sabungero. Bakit? Narinig ko kasi kahapon na ilalaban nila ang manok ni Nato bukas. Hindi ako sasama, Ising. Mabuti naman kung ganon. Pero pupunta ako. Ipapadala ko kay Nato ang pusta ko. Ano? Pati si Itay pala, inay. Nagpadala ng pusta sa manok ni Nato. Ewan ko ba dyan sa tatay mo? Naturuan na yata ng sugal na sabong ang Itay mo.
Naturuan na ng asawa mo na sabungero. Nag-iinis na nga ako dyan kay Nato, inay. Mas malaki pa ang tatalo sa kanya kesa panalo. Lahat na yata ng sahod niya, dyan napupunta sa sabong na yan. Ay nako, pati yung tatay mo. Hindi niya ibinibigay lahat ang sahod niya sa akin. Tuwing may laban ng manok, sige, pusta ng pusta. Ay naku, inay. Ano kaya ang gagawin natin para tumigil na sila sa pagsasabong? Ano, inay? Oh, pare, magkano ba yung pupusta mo ngayon, ha? Medyo malaki ngayon ang pusto ko, pare. Baka sakaling makabawi tayo ngayon. Talaga? Bakit? Magkano ba yung pusta mo ngayon? 7,000 ang ipupusta ko ngayon, pare. Para makabawi naman tayo. Medyo malaki yan, pare Max, eh. Alam mo, sigurado ito ngayon, eh. Maliwala ka. Kondisyon ng manok ko. Oh, tignan mo yan, pare, oh. Sumakot yung manok ko, ha? Kondisyon yan. Mananalo tayo, sabi ko sa'yo, eh. Naramdaman ko nga, pare, na mananalo tayo ngayon. Ako rin, pare. Dinagdagan ko yung pusta ko ngayon. Nagtago ako ng pera para pamusta. Para mabawi ko rin yung talo ko nung nilaban natin yung isa kong manok. Dito, babawi tayo. Maniwala ka. Teka, pare, di ba may pusta din yung biyanan? Ay, oo, pare. Isa rin yun. Na-addict na yata sa sabong. Yung asawa mo, anong sabi niya? Nang ilalaban mo na itong manok mo? Nako, nagalit nga, eh. Galit na galit. Pero pinabayaan ko na lang. Wala rin yung makagawa. At isa pa, kakampi mo ang biyanan mo, eh, di ba? Paano? Tayo na, pare. Para maaga din tayong makauwi mamaya. O ano, wala pa ba yung asawa mo? Wala pa nga ho, inay, eh. Ano kaya? Nanalo kaya ang manok niya? Bakit po, inay? May pusta rin ang tatay mo kasi. Kaya hindi niya binigay lahat ang sahod niya sa akin kahapon. Naku, inay. Pati si Itay pala. Naturuan na niya ng sabong na yan. Ay, sana naman nanalo sila. Para naman kahit papaano, hindi naman masasayang ang pinapakain ng asawa mo doon sa alaga niyang mga manok pang sabong. Alam niyo, inay, mas malaki na ang talo ni Nato sa mga manok na yan kesa panalo niya. Ganun ba? Yung pagkain lang nila, inay, mahal na. Tapos, pagka ilalaban na nila, pinag-iipunan na naman niya. Nabibisit na nga ako, inay. Wala tayong magagawa tungkol dyan. Bisyo nila yan, eh. Kasama ng tatay mo. Nang inilaban ni Nato, kuya, ang kanyang manok, ay nanalo naman sila. Kaya lang, kuya, kulang pa kung ikukumpara sa mga nagastos niya sa mga pambili niya ng pagkain at vitamins ng mga manok na pangsabong. Hindi bali sana, kuya, kung lagi silang nananalo. Kaya lang, minsan, kuya, ay medyo malaki na ang panalo ng asawa mo kahapon, Aida. Naku, Feli, unti-unti, babawiin din niya yun. Pambili din niya sa mga pagkain ng manok niya at pambili niya ng vitamins ng mga alaga niya. Buti na lang, nanalo sila.
malaki rin ang pusta ng asawa ko kahapon eh. Naku, mabuti ka pa. At hindi nag-aalagan ang asawa mo ng manok. Eh, oo nga eh. At hindi na siya bumibili ng pagkain ng mga manok. Wala. Nalululong na yata sa bisyong sabong itong asawa ko eh. Mahirap ng sawayin. Sugal ng mayaman ang sabong eh. Eh, nako, sinabi mo pa. Minsan, nag-away na rin kami ni Maxi. Eh, dahil natutunan niyang mangupit ngayon ng sahod niya. Hindi na niya ibinibigay sa akin lahat. Dapat sana patigil na yung sabungan na yan dito sa ating bayan. Oh, ilan ang panalo mo sa manok ng manugang mo? Magkano binigay niya? Eh, may late niyang yung pinadala ko eh. Ikaw kasi, kinuha mo pa yung 1,000, din nabawasan tuloy ang pamusta ko. Binigyan kita ng 2,000, di ba? Ano ngayon? Babawiin mo din, ganon. Eh, bakit ko naman babawiin yun sa'yo? Binigay ko na yun. Kaya pera mo na yun. Alam mo, kaya laging nag-aaway ang anak mo at si Nato. Dahil kinukuha din niya unti-unti kapag bumibili siya ng mga pagkain ng mga alaga niyang mga manok. Eh, dapat sa sahod niya, kunin. Yan lagi ang pinag-aawayan nilang mag-asawa. Kaya ganyan. Eh, yan naman mali si Nato. Eh, dapat gayahin niya ako na kapag ibinigay na niya kay Lydia, huwag na niyang kukunin. Tama. Kaya nga yan lagi ang pinag-aawayan nila. Kaya minsan, bisit na yung anak mo kay Nato. Ano? Hihingi ka na naman ng pera? Ano ang bang gagawin mo sa perang hinihingi mo? Aida, may sakit ang alaga kong manok na ilalaban namin sa susunod na buwan. Wala akong pakialam. At isa pa, ubos na ang ibinigay mo sa akin, no? Ano? Kailan ko lang ibinigay sa'yo yun 10,000 yun, Aida. Bakit? Hindi na ba tayo kumakain, ha, Nato? Aida naman, parang awa mo na. Umatamla yung alaga kong manok. Baka kung hindi ako makakabili ng gamot yun mamaya delikado. Baka mamatay siya. Oh, di mabuti. Para wala ka ng pagkakagastusan, lintik ang pangsabong na manok na yan. Sana mamatay na silang lahat. Aida! Wala ka nang inaatupag, kundi ang mga manok na yan. Tuwing dumarating ka galing trabaho, diretso ka kaagad sa mga manok na yan. Aida. Oh, di ba? Pagkagising mo sa umaga, hinihimas mo ang mga manok mo na yan. Pero ako na asawa mo, hindi mo man lang ako maasikaso. Mas gustong pang himas-himasin ang mga alaga mong manok na yan kaysa sa akin asawa mo. Aida. O bakit pare? Anong nangyari? Pare, namatay yung ilalaban natin sa susunod na buwan na manok ko. Ha? Bakit? Anong nangyari? Sa init ng panahon kasi nanghina. Humingi ako kay Eda ng pambili ko ng gamot, vitamins niya. Kaso, naubos na rin, hindi ako binigyan. Wala na. Wala na siyang pera. Posible naman na naubos na yung pinanalunan mo na ibinigay mo sa kanya. Yun na nga Ayun, namatay tuloy yung manok. Wala na tayong pambato ngayon. O di yung ibang manok mo? Hindi pare, iba yun lahing Cavite yun pare, matapang yun. Hindi yung basta-basta. Paano ngayon yan? Anong lalaban natin? Wala na. Minsan tuloy,
Gusto ko nang pagbuhatan ng kamay ang asawa ko eh. Dahil sa inis ko, pare. Naku pare, yan ang huwag na huwag mong gagawin. Ang babae, hindi sinasaktan yan. Minamahal yan. Pare, dahil sa inis ko, kuya, nung humihingi sa akin si Nato ng pera na pambili ng gamot ng manok niya at vitamins, hindi ko siya binigyan, kuya. Nagsinungaling ako sa kanya, kuya, na naubos ko na yung binigay niya, pinanalo niya. Minsan, nung nanalo yung manok na ilaban nila, hindi ko alam, kuya, kung bakit ito pang sugal ang natutuhan niya. Laging bumibili, kuya, ng pagkain ng kanyang mga alagang manok. Kahit na wala kaming maulam, kuya, inuuna pa rin niya yung mga pagkain at vitamins ng kanyang mga alagang manok. Naiinis na ako, kuya, dahil pati ang tatay ko ay naturuan na nila magsabong. Kuya, ano po ba ang dapat kong gawin? Dahil sa tingin ko, kuya, walang balak na tumigil mag-alaga ng panabong na manok. Si Nato. Nahihirapan na ako, kuya. Dahil imbis na pambili ng para sa bahay o pang grocery, kinukuha pa niya, napupunta sa mga alagang manok. Sana po, kuya, matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Aida. Alam mo, Aida, napakaraming ganyan. Kapitbahay namin, nag-aalaga din ng manok. Totoo yung sinasabi mo. Imbis na pambili ng gatas ng mga anak niya, pambili ng ulam sana, abay napupunta pa sa mga manok na inaalagaan. At hindi lang yan, ha? Kapag dumating na yung araw na pang ilalaban na yung manok, nako, abay talagang pinag-iipunan yan. Nangihikayat ng mga kasamahan na pumusta para lang medyo malaki-laki yung pusta nila. Dahil tiwala sila na mananalo yung inagla. Siyempre naman, alaga mo yan Hindi magtitiwala, kaya talaga mananalo. Kaya lang minsan natatapat din dun sa may matibay din na kalaban. Abay, anong mayayari? Matatalo. Ayan. Diyan lagi ang pinagawa ng mag-asawa. Hindi magkasundo. Mabuti nga lang wala na yata yung online sabong. Dahil isa rin yan na nagpapahirap sa mga sabongero. Minsan, talagang mananalo ka. Pero mas madalas pa yung talo ka kaysa panalo. Kaya lang, ang kaibahan nga dyan, dahil yung mister mo, may trabaho nga. Iniingreso yung sweldo sa'yo. Kinukuha naman na pambili ng pagkain ng kanyang mga alagang manok. Abay talagang mamumulubi ka. Dahil pinaglalaanan niya lagi yung pagkain ng kanyang mga alaga. Mabuti pa siguro kapag wala yung mister mo, bigtin mo na para mailuto mo ng tinola. Binibiro lang naman kita, Aida. Pero talagang malaking problema yan. Lalo na sa inyo mga babae na ang kanilang mga asawa sabongero. Totoo yan. Nakikita ko yan. Alam ko yan na bisyo ng mga katulad kong kalalakihan. Talagang mas uunahin pa yan. Yung pamusta nila kesa sa ibibigay sa pamilya. Tanong mo kung paano ang gagawin mo para tumigil na yung asawa mo. Abay, hindi ko rin alam, Aida, dahil talagang kapag ang bisyo na yan ay bisyo na ng lalaki, gagawa ng paraan yan. Para lang may pamusa. Lalo na yung asawa mo dahil nag-aalaga.
Mas gugustuhin pa niyang hindi yata kumain. May makain lang yung mga alagang manok. Tingnan mo yan. Dahil sa kanilang bisyo. Kaya, ang masasabi ko lang sa'yo, magpasalamat ka dahil kahit papano'y inaabutan ka pa ng pera ng asawa mo. Ganyan na lang yung gawin mo. Kapag inabutan ka ng pera, abay sabihin mo, wala na. Kahit na magkalintik-lintik na mga alaga niyang manok. Diyan lagi nagsisimula yung pag-aaway ng mag-asawa. Yung sugal. Hindi lang yung panabong na manok. Yung mga ibang asawa dyan talagang nalulong na sa ganyang klaseng sugal. Basta sugal, yung mga kalalakihan, kunyan, magdilis kita ng pera para lang may pansugal sila. Bueno, yan na lamang siguro masasabi ko sa'yo, Aida. Naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at himpilan, inyo pong abangan at pakinggan ang programang LS at your service.